What's up guys, and welcome back to my channel. It's me again, RD. Kumusta kayo? At ako naman, kung kukumustahin nyo ay medyo busy ako kasi day off ko ngayon dahil asikasuhin ko yung kahaselan na nangyari sa akin nung na-enroll ako sa Sputum University ng St. Luke's. So ang Sputum University, isa yun sa mga kinakatakutan ng mga imigrante. Okay, kinakatakutan ng mga gustong pumunta dito sa US, pero dahil magpapa-medical ka kasi sa St. Luke's, so kailangan clear ka sa lahat. So ako, isa ako sa mga na-enroll sa sputum culture, meaning hindi clear yung nakita nilang x-ray sa akin. So nandito na yata yung aking Uber. Kwento ko sa iyo mamaya ha, wait lang. Ganda ng panahon ngayon dito guys, oh. So nasa Gainesville, Georgia pala ako, and this is my apartment. Yan. So ito yung community ko. Yan. Today is Friday, day off ko, kaya konti lang yung mga sasakyan. So ito yung aking apartment. Diyan, isa dyan, di pala lahat yan. So isa dyan sa baba. So yung mga ano. So dito wala ka talagang makikitang maraming tao na pakalat-kalat, walang mga marites. Yun ang medyo nakakamiss, no? Yung mga hindi mo makikita yung kapitbahay mo, gusto mong makipagkwentuhan dahil day off ka. Oh, sasabihin sa'yo, okay, you already, gano'n sila. Ikaw na ang may day off. So napakaganda ng panahon ngayon, no? So wala pa pala yung Uber ko. So kwento, okay, tuloy ang kwento. So yun na nga. So bago ako nakarating dito, syempre, bago ako ma-interview sa aking US visa, okay, kailangan ko munang pumasa at sumailalim sa matinding medical exam ng St. Luke's. Okay, so nagbayad ako ng 18,000 noon pa. Ngayon yata nasa 25-28 na per head. Okay, so unluckily, okay, napasama ako sa mga hindi clear ang x-ray result. So I had to do the 3-day sputum culture. Okay, or collection, 3-day sputum collection para sa aking sputum culture. And then after 8 weeks, clear naman ako lahat. Okay, wala akong TB, wala akong tuberculosis kasi dito big deal ang tuberculosis. Okay? So ngayon, dahil yun ang aking initial na medical result, ay pinagdadaanan ko ulit dito sa Amerika. So kanya-kanya po tayo ng proseso. I'll talk more on the process sa sputum sa St. Luke's at saka dito. For now, nandito na talaga yung aking Uber papunta na. At dala-dala ko ngayon yung aking sputum collection. Okay? So sinishare ko na rin to para aware po kayo sa mga papunta dito sa Amerika. Lalo sa mga nurses dyan na naghihintay ng visa. Okay? Baka para sa inyo tong video na to. So nandito yung aking sputum, nandito yung aking 3-day collection. At dadalhin ko sa City Health. Okay? Maghintay kayo. Kukwento ko sa inyo. Wait lang ha. So ayun, tapos na akong mag-drop off ng aking supply ng aking sputum culture. So binigay ko sa City Health Department nila dito sa Georgia. Actually, it's Hall County Health Department. Ayan. Dito. Okay? Ngayon, actually yung x-ray hinihintay pa nila. Wala pa kasi sa akin yung result ng copy ng CD ng x-ray ko. Okay, meron akong result at negative naman siya. Okay, no any normal ang aking lungs. Okay, clear, walang anumang halong kung ano man ang binigay sa akin dati. Ayun, so clear po tayo sa TV, says that protocol nga lang dito, kaya hassle mga ano. So Friday ngayon, paano? Sayang ang kita. Okay, wait lang, hahanap lang ako ng maupuan at magkukwento ako, ha? Wait lang, mainit. Medyo ang ganda ng kotse, oh. Medyo mainit dito sa area na to. So maghahanap lang ako ng park. Okay, para makapagkwento ako. Para din na hindi masyadong mainit at maingay. Okay, wait lang kasi maglalakad lang ako, guys. Wala pa tayong kotse. Ito sana, oh. Pwede na yun sa akin. Alright, wait lang ha. So nandito tayo sa
Butler Park, Hall County. So, dito muna tayo, tatambay guys. Daming tao. Ayan. So, tignan natin. Ikot ko muna kayo ha, bago tayo magkwentuhan. Tignan nyo yung puno guys, nagpapalit na ng kulay. Magpo-fall na kasi. Uy, ganda dito. Ayan. So, meron ditong pang, ayun o, tambayan. Ang ganda dito guys. Ito yung mga playground ng mga bata. Ayan o, ganda. Ang bango. Ang bango dito na may nagba-barbecue. Makikain sana ako. Ayan o, oops. So, ayan o, may barbecue. Makikain tayo. Smells good. Yeah. Can I take a video of your parties? Yeah. Okay. Alright. Is everything alright? Look at them. They're so nice. Ayun yung ano. Grabe, ang sarap ng kanilang barbecue. So meron dito nga football field. Ayan. Meron dito nga fountain. So nag-tour na lang tayo, di na ako nagkwento. Okay, balik tayo. Ayan, yung mga nandito. So huwag natin silang daanan ng camera, okay? So hanap ako ng magandang place. See, ayan o. Huy, hingi tayo guys. So ano tayo dito? Magpapatipo tayo para bigyan tayong barbecue. Burger pala yung barbecue. Wait lang. So dito muna tayo. Hanap lang ako ng pwesto. What's up guys? So settled na tayo dito. Kasi doon sana gusto ko, kaso may nagpapatugtog, may mga nagba-barbecue dito, nagpa-party at ang bango-bango. So dito muna tayo sa playground area nila. So ikukwento ko ngayon, okay, iko-compose ko muna yung sarili ko para makwento ko ng detalye, yung details. Makwento ko sa inyo ng mas maayos at yung naging result ng kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Okay? So umpisahan natin. Alright. So ano nga ba ang Sputum Academy? Binansagan lang yun actually ng mga gustong pumunta dito sa Amerika. Okay? Kasi ang proseso bago ang inyong medical interview ay kailangan mong sumailalim at makapasa sa medical. Okay? Ngayon, kung bumagsak ka sa medical or hindi ka muna pinayagan sa medical mo dahil may mga discrepancies or may mga nakita silang sa inyong laboratory or x-ray, hindi ka magpo-proceed sa inyong US visa interview. So ito na nga yung nangyari sa akin. Noong January 2024, okay? Noong January 2024, naka-receive na ako ng aking interview date. Okay? So, after more than 2 years of waiting, okay, from the time ng application ko, naka-receive na ako ng interview date. Okay? Pag naka-receive ka na ng interview date from the embassy, kailangan mo nang mag-book ng inyong medical sa St. Luke's. Okay? Sa St. Luke's, you have to pay, nung time ko 18,000 pesos, ngayon yata nasa 25 or 28,000 na per head. Okay? So nag-book ako online at hindi rin ganun kadali mag-book kasi unahan. So nag-book na ako, nakakuha na ako ng schedule ko for medical para sa aking January na interview. Ang nangyari noon, parang meron na lang akong 2 weeks time, okay, para sa interview ko. So binook ko na, go. So nangyari nung ako'y na medical na, alright, bago matapos ang medical or hindi ka lalabas ng medical center na hindi mo nalalaman yung result. Kasi on that day, malalaman mo na kung for immunization ka na, ibig sabihin all clear. Okay? Kapag sinabi sa inyo, pumunta ka sa 4th floor yata yon or sa kung ano man, sa radiology, ayan, sasabihin na sa iyo agad, ganito sinabi sa akin sir, hindi po clear yung lung x-ray nyo.
Okay? So, you have to undergo the 3-day sputum test. Yun na. Yun na yung start. Okay? Alam ko na enrolled na ako sa Sputum Academy at kailangan kong magbigay ng aking sputum for 3 consecutive days. Alright, so isa-isayin natin. So, paano ba ang Sputum Academy? Doon mismo, i-schedule ka nila kung kailan ka babalik para magbigay ng sputum. Ang collection time nila is from 6 o'clock to 8 o'clock AM only. So, napakaaga, di ba? At kahit naka-schedule ka, imagine mo kung gaano karami ang nagpapa-sputum test. Pila po, pila. Okay? So, ang video ito ay para sa mga naka-experience ng sputum culture, sputum test, para sa mga gustong pumunta dito at naghahanda sa kanilang medical, sa mga may plano, okay, na pumunta dito sa US, ito, para sa inyong video na to, makinig kayo, okay? So, dumating na yung collection date ko ng 3 days. May trabaho pa ako nito, okay? So, nag-book ako ng hotel na malapit sa St. Luke's. And then, 3 o'clock ng madaling araw, nakapila na ako. Yes. Alas 3 ng madaling araw, nakapila na ako. Nung first day ko, sabi ko, ang aga naman ng alas 3. Sabi ko naman. Pero yung kasi nababasa ko alas 3? O sige. So binigyan ko ng konting, nagpalit ako ng konti. Mga 4 o'clock AM na ako pumunta, nakapila. At pang 80 plus na ako. Imagine, ang aga ko na, pang 80 plus na ako. So, nagpaalam muna ako sa work ko kasi night shift ako noon, online. Sabi ko, alis muna ako. Okay, pero nasa hotel naman ako, nilakad ko lang. Kasi priority ang mga senior citizen. Okay? And then, nakapasok na kami, pinapasok na kami ng mag-6 o'clock na yata yun, or past 6. And then, mahaba ang pila guys. Sobrang mahaba ang pila, matagal. At nakalabas na ako ng St. Luke's ng before 8 o'clock. Imagine. 4, 5, 6, 7, 8. 4 hours ako nakapila para magbigay ng sputum. Hindi pa ako kumain at hindi pa ako nakatulog. Okay? So, next day, inagahan ko na. Pumunta na ako ng 3 o'clock. Okay? At pang 40 na ako noon. So, mas medyo lumampit-lapit na ako. At doon sa St. Luke's, syempre may mga nagbi-business dyan. Yung mga nagbi-business ng paupuan. Okay? 20 pesos din yon. Imagine, bibigyan ka nila ng upuan sa line. Oh, at least komportable ka ba? Nakatulong ka naman na. At least, in fairness naman, very organized. Okay? Ang pila, kahit madami, very organized. So, nung nasa 40 na ako, nakalabas naman ako doon mga 7:30. Okay? So, tapos, ang third day, ganun din. So, sa third day ko, nakalabas din ako ng mas maaga, yung collection. Okay? So, bibigyan ko kayo ng, para mapicturean nyo ng itsura. So, madaling araw, nakapila na kayo sa labas. Kasi close pa ang clinic, okay? Guardia lang ang nandun. Plus yung mga taong mga hindi naman connected sa St. Luke's, pero sila yung nag-organize sa ng pila. Ang bango ng barbecue, nakakainis. Tapos so binibigyan nilang priority nga yung mga senior citizen, and then kayo, yung mga normal. Alright? Tapos may magbibigay sa inyo ng upuan. Walang numbering doon, basta nakapila. Okay, first come first serve. May mga nagsumisingit din. May mga pinangkukuha ng upuan ng mga wala pa. Okay. So, yes, nangyayari po 'yan. Kunwari, dalawa tayo. Wala ka pa, on the way ka pa lang. Hihingi na ako ng 2 upuan. Isa sa akin, isa sa iyo, isa yung papunta. Okay? Ngayon, pagdating niya, kahit late siya, meron na, nakasave na. Yun ang maaga, nandun. Okay? Opo, nangyayari po yun. Okay? Pero outside
na ng St. Luke's yun. Pila-pila. Pero pagpasok mo sa loob, organize. Okay? Doon ka na makakakuha ng number mo at yung tao doon lahat nakaupo. Okay? Very organized sa loob. Ngayon, i-guide nila kayo. Huwag kayong mag-alala pag nasa loob na kayo. I-guide nila kayo kung saan kayo pupunta at anong gagawin nyo bago kayo magbigay ng sputum. Lahat yon nakasulat para pagdating mo doon, ready na. Basta, pagdating mo nakapasok ka na, mabilis na lang ang lahat. Okay? Pagdating mo doon, mabilis na lang ang lahat hanggat makapagbigay ka na ng sputum mo. Okay? So, hindi po laway-laway. Kailangan galing sa baga. So, pag natapos mo na yung 3-day sputum test mo, maghihintay ka ng 8 weeks. Okay? Sa 8 weeks na yon, kapag walang tumubong bakterya sa iyong sputum, goods ka. Okay? So, pero, magdasal ka kapag wala pang 8 weeks at meron ka nang na-receive na message na kailangan mong bumalik kasi for pulmonary evaluation or may tumubong bakterya doon sa yung sputum, ayun, mag-undergo ka na ng treatment. So, luckily ako, wala naman akong clear naman yung aking sputum at after 8 weeks, pumunta na ako sa schedule ko at na-receive ko na yung aking immunization at nakapagpa-schedule na ako ng aking US visa. Okay. So, nasan yung hassle doon? Okay? Ang hassle po doon is, minsan or madalas, clear ka naman ng x-ray mo sa outside clinic, St. Luke's pa rin ang final say. Kung hindi clear, hindi clear. So, kailangan mong mag-sputum. Kahit may dala ka pang result. Okay? Kahit wala kang exposure sa TB or kahit clear ka pa from the other hospital, alam ko hindi nila i-honor yon kasi kailangan nilang magbase dun sa anong nakita nila dun sa result mo. Okay? Dun sa x-ray film mo. Okay? Meron ka man o hindi, kapag sinabi nilang for sputum ka, for sputum ka. Anyway, kasama naman yun sa binayaran mo. Ang hassle doon, maka-cancel po ang inyong visa interview kung meron na kasi hindi aabot inyong clearance, medical clearance prior your interview. Pangalawa, kung malayo ka, taga-probinsya ka, wala kang choice, kailangan mong mag-book ng hotel doon kasi every morning po ang inyong collection. Pangatlo, kung nagtatrabaho ka, ahirapan. Pangapat, kung may pamilya ka, hindi naman sila makakapasok doon. So, nakikita nyo yung hassle na doon. Okay? So, pag naman na doon, kapag na-clear ka naman, goods ka na. Kapag hindi ka clear at kailangan mong mag-treatment, ito ang treatment nila doon. Pwede kang magpa-treat sa labas or pwede kang magpa-treat sa St. Luke's mismo. Okay? Kaya lang may catch yon. Kapag sa St. Luke's ka mismo nagpapa-treat, ibig sabihin, everyday ka pupunta sa St. Luke's para mag-take ng gamot. Ganun po ang treatment, hindi po home treatment. Pupunta ka sa St. Luke's mismo para mag-take ng gamot. Okay? So, nilalakasan ko lang yung boses ko, guys, kasi medyo baka hindi nyo na ako marinig. So, yun. Doon ka mismo, everyday ka pupunta. Diba? Depende sa schedule siguro. Basta doon ka mag-take ng inyong anti-TB drugs. Or, pwede naman sa outside. Di ba may mga program ang community natin, ang ating government para sa TB. Para sa TB. However, kapag sa labas ka nagpa-treat, I think, mas matagal bago ka nila mabigyan ng schedule for interview. Okay? At ng clearance. At kung tama ako sa dating binasa ko, kung ganun pa rin ang protocol nila, after mo ng treatment, okay, like 6 months to 1 year yata, mag-undergo ka ulit ng x-ray at sputum test. Okay? So mamimili ka outside na mas convenient pero mas matagal, or sa St. Luke's na doon ka mag-treat at kailangan pumunta sa mismong hospital or sa clinic na yon. So yun, so kailangan mong
pagdaanan yon. Hindi ko to na-experience. So kung sino man naka-experience nung ganong scenario, mag-comment kayo doon kung ano nangyari sa inyo. Or you can share to me kung anong nangyayari kapag nag-positive ka sa TV sa Pilipinas. Okay? So yun. So next, okay. So hindi po doon natatapos ang kwento ko. Kasi kaya nga tayo nandito eh. Alright. Ito naman ang senaryo ko nang nakarating na ako dito sa Amerika. Alright. So alam po ng Amerika ang nangyari sa iyo. Kung na-sputum culture ka, i-declare nila yan. So kahit ano ka na doon, kahit clear ka na, meron din silang protocol dito sa Amerika pagdating sa naging result ng x-ray mo sa Pilipinas. Ito po ay depende sa state, depende sa county, kung anong protocol nila kung saan ka pumunta. So ang i-discuss ko na lang yung dito sa county ko sa Georgia. Okay. Kasi paano ko nalaman iba-iba? Kasi yung aking isang kaibigan sa South Carolina naman siya, upon arriving, naka-receive na siya ng parang few days after, naka-receive na siya ng sulat or ng notification na kailangan niya pumunta sa health department ng county niya. So doon nag-x-ray siya at clear naman siya. Okay, yun nangyari. Mabilis. Kaya lang sa akin, so magto 2 months na ako dito, wala naman ako na-receive na letter, invitation, notification. So I thought okay na. So last week lang, okay, after 2 months ko nang stay dito, last week ko lang na-receive na meron akong appointment, okay, dito sa City Health. Okay, at ang procedure nila ay hindi x-ray lang, kasi meron naman akong x-ray dito na ginawa bago ako magtrabaho at clear naman tayo sa tuberculosis or any lung diseases. Okay, so dala ko na yung resulta. So I thought, pag pinasa ko na yun sa kanila, clear na din ako. Hindi. So nag-undergo na naman ako ng sputum test. Alright. 3 consecutive days. Ang kagandahan lang dito ay self collection dito nangyari. So binigyan ako ng specimen cup, specimen bottle na meron ng date, 3 consecutive mornings, may instruction. On the 3rd day, kailangan mo nang ibigay dito sa kanila. Ayan. Although meron akong clearance sa x-ray, nag-undergo pa rin ako ng sputum test. So right now, yun ang ginawa ko, 3rd day ng aking sputum at pinasa ko na sa kanila. Alright, so ngayon maghihintay na lang tayo ng result. Hopefully negative naman. Yung x-ray copy ko kasi na CD, on the way pa, ni-request pa lang kasi yun, hindi agad dumating. Sana bitbit ko na. So ibibigay ko na lang din ulit. So anong hassle doon? Hassle is, pupunta ka ba dito? At kailangan pupunta ka dito ng weekdays. So paano kung may trabaho ka, 'di ba? Dito sa Amerika, time is gold, time is money. O paano kung may duty ka, o di ba, nasayang yung ano mo. Nasayang yung time mo. Pera din 'yun, 'di ba? Pinabayaran ka dito per hour. Tapos maghihintay ka. Yung ganung hassle ba? Na-clear ka naman. I don't know. Ay ganun talaga ang kalakalan din. So kung anong nangyayari. Ngayon, hintayin natin. Yan. So, maapektuhan ba yung aking status? Hindi naman, alright? Kasi at this point, na-receive ko na yung aking SSS, Social Security Number. Na-receive ko na yung aking green card. Okay? At nakapag-endorse na ako ng license. So, I'm a registered nurse na dito sa Georgia, official. Okay, yay, congratulations. Actually, kahapon ko lang talaga na-receive yung confirmation na na-endorse na yung aking Georgia license. Okay? So yun. So, habang natatakam ako sa barbecue, actually burger na ginigrill ni Kuya doon. Nagutom ako. Nagkukwento tayo dito. Eh? So that's it. That's my sputum academic story. So alam ko lahat tayo meron tayong mga kanya-kanyang karanasan sa sputum academy. Meron din mga group chat diyan. Marami kayong
experience na mababasa. Okay? Ngayon, depende na lang kung anong na-experience nyo. May maganda, may hindi, may smooth. Merong nahirapan talaga na hassle bago nakarating dito sa Amerika. Pagdating dito, may mga iba-iba din ang karanasan nila dahil sa resulta ng spiritum nila sa Pilipinas. May madali, may na-hassle. Ako masasabi ko, sa experience ko, na-hassle naman talaga ako dahil kailangan pumunta dito. Kaya lang, pagdating kasi dito, very organized din, very organized, madali, walang pila, diretso ka agad, ganun. Collect, give, yun na, madali, as in madali. Kaya lang, syempre sayang yung oras din. Imbes na natutulog ka o nagtatrabaho ka, kailangan mo asikasuhin lahat. Well, parte yan ng buhay, you know. But then again, sinishare ko to sa inyo para meron na kayong idea, just in case na may experience nyo nga yung the same scenario, okay, nang na-experience ko. For sure, mas maraming dyan na nakapanood dito or mga makakakilala kayo na iba din ang experience nila kapag nag-positive sila or kapag for sputum culture sila. Okay? So, that's it. Ano pa ba? So if you have some questions kung paano ako nakarating dito, kung ano yung mga ginawa ko, sa mga nagbabalak dyan, sa mga nurses dyan, guys, okay, hindi ko naman in-encourage, pero yes, no, talagang dito sa Amerika ang mga nurses, masasabi kong na-appreciate nila, una, okay, bukod sa Pilipino ka, iba ang mga Filipino nurses talaga sa pag-aalaga. Totoong you know, yung napapambalita talaga na world class ang patient care ng mga Pilipino. Alright. At yun talaga, pagmamayabang ko talaga yun. Totoo. Okay? Kahit saan ka pumunta dito sa Amerika, iba ang Filipino nurses. Okay? Although siya magagaling din talaga lahat sila. Pero meron talaga tayong advantage, hindi lang sa skills. Lahat, holistic ba? Kasi iba yung ano natin iba yung upbringing natin, iba yung pagpapahalaga sa natin sa mga pasyente. Okay? Basta ganun, iba, mararamdaman yun. Tapos, syempre dahil nagtrabaho ka, i-appreciate ka nila at you're being compensated talaga. Okay? Hindi naman ako paparinig na mababa ang pasahod sa Pilipinas. Hindi no? Ay, sorry, na-post. Ay, na-post. Mababa ba ang mga sahod ng mga nurses sa Pilipinas? Ay, sorry. Ay, may gano'n. Na-post. Sorry, na-post. Kaya po sa mga nagbabalak dyan or naka-apply na ng mga nurses papunta dito sa USA, hintay-hintay lang po. Okay? Lalo na ngayon, retrogression. Pagdating ng October, ayan, mag-open ulit. Wag po kayong mawalan ng pag-asa. Okay, at least naghihintay na lang kayo na someday makakarating kayo dito. It's about ano na lang, it's a matter of when. Kasi mapoprovide mo na lahat yan ng requirements, kung yung skills mo dito madidevelop mo pa. Ayan, makakarating din po kayo lahat dito. Sa mga hindi pa nag-a-apply, pinag-iisipan pa lang. Okay, so you have all the time in the world para, you know, i-hone yung skills, at ano pa ba? At i-prepare ang iyong sarili, lalo na kung first time abroad. So, lalo na sa mga first time abroad dyan, hindi lang po ang skills ang kailangan yung baunin papunta dito. Hindi lang po pera ang kailangan yung baunin. Okay? Kailangan yung baunin ang lakas ng loob papunta dito. Tibay ng dibdib, okay? Kasi po talaga magiging somehow emotional ka kasi mamimiss mo ang Pilipinas, mamimiss mo ang pamilya mo. Pero lahat po yun, okay, worth it naman. Okay, lalo na kung madadala mo dito yung pamilya mo. At masasabi mong appreciated ka dito dahil nurse ka. Okay? Pagod ka man sa trabaho, at least after 2 weeks ng paycheck, you know, masasabi mo, uy. Pero, okay. Pero, don't get me wrong, okay? Pero, wag po tayong mabulag kung magkano ang paycheck nyo dito. Kasi,
dollars naman po ang ang bayaran din dito. So medyo magbabayad ka din ng medyo malaki-laki. Magbabayad ka sa apartment, sa insurance, sa kotse, lahat. Okay? Pero at least, okay, kahit malaki yung bayarin, malaki din pa din naman ang take home mo. Kaysa naman yung nagtrabaho ka, nang pakapagod ka, tas kulang pa. Ganun. So dito hindi naman. So again, okay? So again, so good luck po sa lahat ng naka-apply, naghihintay ng interview, ng medical, okay? Sa mga nurses dyan, sa mga papunta dito, all the best sa inyo. At kapag may tanong kayo, i-PM nyo. Kapag may tanong kayo, mag-comment kayo dito, okay? At kung sino man ang makaka-relate dito, i-share nyo na yung mga video na to. Okay? Ano pa ba? So yun lang. Okay? Marami akong mga video dito pagdating ko dito, kung ano nang pinagagawa ko dito sa Amerika. Panoorin nyo sa mga previous vlogs ko. At kung nag-enjoy ka dito, huwag mo naman kalimutang subscribe. I-share mo na din, mag-comment ka. Okay? Para naman na masaya ang buhay. Alright, that's it guys. Thank you very much for watching. And again, alright. Fresh in the morning, welcome to my candy shop. Flavors on your lips. Think I'm an addict going on a bubble tea trip.